بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ako'y labis-labis na nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat ako'y nabigyan ng pagkakataon upang makapagbigay ng kaunting paalala para sa aking mga kapatid na mga kabataan na mga Muslim. Kung ating mapapansin, isa sa mga bumubuo ng ating lipunan ay ang mga kabataan, na kung ang mga kabataang ito ay nagsipagtuwid at nagsipag-ayos, ay walang alinlangan, tunay na ang ating lipunan ay uusbong ng maayos at uunlad. Ika nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ash-shababu si'ru nahdatil ummah." Sa malapit na itong kahulugan, kanyang sinabi na ang mga kabataan daw ay sekreto ng pag-usbong ng maayos ng ummang ito. At kung ating mapapansin sa ating lipunan, isa sa mga layunin, isa sa mga suliranin ng ating lipunan ay ang mga kabataan. Kahit ganoon na lamang ang pagpapahalaga ng ating relihiyong Islam na siyang ganap at kumpletong pamamaraan ng buhay, na kanyang labis-labis na pinagpahalagahan ang mga kabataan. Itinuro ng Islam sa kanila ang kahalagahan ng ating buhay sa mundong ito. Itinuro sa kanila ng Islam ang mga kung saan nila gugugulin ang kanilang buhay sa mundong ito, kung papaano nila gugugulin ang kanilang mga oras sa mundong ito. At nagbigay ng napakalaking gantimpala ang Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanila yaong mga kabataan, na kanilang nagampanan ang kanilang tungkulin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Iba ang advantage ng mga kabataan at iba rin ang advantage ng mga matatanda. Ika nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, "Ightanim khamsan qabla khamsin wa dhakara minha shababuka qabla harmik." Sa malapit na itong kahulugan, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inyong samantalahin ang 5 bago sumapit sa inyo ang 5. At nabanggit niya dito ay ang mga kabataan, ang iyong kabataan bago pa man dumating sa iyo ang iyong katandaan. At kung papaano natin gugugulin ang ating kung papaano natin makamit ang gantimpalang iyon, ay ating gugulin ang ating kabataan sa mga ikinalulugod sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Atin itong gugulin sa pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, nang sa gayon ay makamit natin ang kanyang gantimpala. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh." Wa dhakara minha shabun nasha'a fi ta'atillah aw ibadatillah. Sa malapit na itong kahulugan, may pitong uri na pasisilungin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang lilim, sa araw na walang lilim maliban sa kanyang lilim. Sa araw na yaon ay walang masisilungan maliban sa kanyang lilim, na ang sandaling iyon ay tatagal ng 50 years. At nabanggit sa hadith na isa sa pasisilungin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang lilim ay ang mga kabataan na lumaki sa pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kanilang ginugol ang kanilang buhay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kanilang ginampanan ang kanilang tungkulin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang mga gantimpalang naghihintay sa kanila yaong mga kabataan, na kanilang ginugol ang kanilang buhay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ay magkakamit ng gantimpalang napakalaki sa araw ng paghuhukom. At inilarawan ng Allah subhanahu wa ta'ala sila yaong mga kabataan na kanilang pinanindigan ang kanilang iman. Isa sa mga kabataan na ito ay ang mga Ashabul Kahf, na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala,
innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sa malapit na itong kahulugan, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na sila ay mga kabataan na nanampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, wa zidnahum huda. At amin pang dinagdagan ang kanilang patnubay. Sila ay mga kabataan na kanilang pinanindigan ang kanilang iman sa Allah subhanahu wa ta'ala. At kung tayo ay magbabalik tanaw sa sunnah sa history ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kanyang mga sahaba, ay makikita natin na labis-labis ang pagpapahalaga nila sa kanilang mga kabataan. Narinig natin ang kwento ng ilan sa kanila na tulad nila Ali bin Abi Talib, Anas bin Malik at marami pang iba ng mga kabataan na sabik na kanilang makita, na kanilang matagpuan kung ano ang ipinangako sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. At bago pa man lumisan sa atin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay kanyang inihanda ang napakalaking grupo na pinangungunahan ni Usama bin Zaid na isang kabataan. Ipinaramdam sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung gaano kaimportansya sa ummang ito ang mga kabataan. Ngunit sa nakikita natin sa mga sandaling ito, na ang mga kabataan natin ngayon ay isa sa mga suliranin ng ating lipunan ng mga kamusliman. Kung ating makikita ang kanilang mga kilos at gawa ay salungat sa katuruan ng ating relihiyong Islam. Astaghfirullah. So napakalayo ng agwat ng mga kabataan noon sa mga kabataan natin ngayon. Kung noon ang mga kabataan ay abalang-abala sa pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, abalang-abala sa mga gawain na ikatataas ng kanilang iman. Kung ikukumpara sa mga kabataan natin ngayon, ang mga kabataan natin ngayon ay abalang-abala sa mga bagay-bagay na napapaloob dito sa mundong ito na hindi sa kanila makakatulong sa araw ng paghuhukom. Abalang-abala sila sa mga bagay na hindi sa kanila makapagbibigay halaga, na inilarawan ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang mundong ito ay walang halaga para sa kanya, na kung ang mundong ito ay makahahambing lamang sa napakaliit na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi ito may hahambing sa mga bagay na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na napakaliit. Ika nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, law kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udatin ma saqa kafira aw shurbata ma'in aw kama qala alaihi salam. Sa malapit na itong kahulugan, kung ang mundong ito ay may hahambing lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala sa katulad lamang ng pakpak ng langaw, sa pinakamaliit na uri na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na walang halaga, ay hindi ito makakahambing, hindi ito may hahambing dito. At walang makaiinom na mga di mananampalataya ni isang inom. So ganyan ang kawalang kaimportansya ng mundong ito sa Allah subhanahu wa ta'ala. At inilarawan pa ulit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mundong ito na kanyang sinabi, ad-dunya mal'unun ma fiha illa dhikrullah wa ma walahu wa aliman aw muta'alliman aw kama qala alaihi salam. Sa malapit na itong kahulugan, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'una, ang mundong ito ay kinasusuklaman ng Allah subhanahu wa ta'ala. Malayo sa kanyang habag, napakalayo. Ang lahat ng napapaloob dito, sabi niya, mal'unun ma fiha, kinasusuklaman ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga bagay na napapaloob dito. So tayo ay kabilang tayo sa mga napapaloob sa mundong ito. Na kung hindi tayo mapapabilang sa nabanggit ng Allah sa nabanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay kanya tayo kinasusuklaman. Una dito ay ang mga taong umaalala sa Allah subhanahu wa ta'ala, illa dhikrullah, maliban sa mga taong umaalala sa Allah subhanahu wa ta'ala. So kung tayo ay hindi tayo mapabilang sa mga umaalala sa Allah subhanahu wa ta'ala, umaalala sa kanyang kadakilaan, ay maaari na tayo ay napabilang sa kanyang mga kinasusuklaman at malayo sa kanyang habag. At ikalawa,
wa ma walahu, at ang mga taong sumusunod sa kanyang mga kautusan. Kung tayo ay hindi mapabilang dito sa mga taong gumaganap sa kanyang mga kautusan, hindi nila ginagawa ang kanilang mga obligasyon, kanilang tungkulin sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay kanya tayong kinasusuklaman. At ikatlo, aliman o muta'alliman. Kung hindi tayo mapabilang sa mga alim, mga taong maalam sa relihiyong Islam na sila ang nagsasabuhay ng kautusan ng ating relihiyong Islam, ay tayo ay kanyang kinasusuklaman, o aliman o muta'alliman, o di kaya ay mga taong naghahanap ng kaalaman, nagsasaliksik ng kaalaman. So nawa ay mapabilang tayo sa tatlong ito. Ni isa man sa mga ito ay nawa ay mapabilang tayo sa nabanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwag nating akalain na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kanya tayong pinababayaan. Bagkus, ano ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Wala tahsabanna Allah ghafilan amma yaf'alu adh-dhalimun. Sa malapit na itong kahulugan, huwag niyong akalain na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsasawalang bahala sa kanila yaong mga nagsisipaggawa ng kabuktutan. So hindi tayo pinababayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkus tatanungin lahat yan sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Fala wa rabbika la yus'alunna amma kanu ya'malun. Sa malapit na itong kahulugan, tunay na ang iyong Panginoon Muhammad ay tatanungin sila sa mga bagay-bagay na kanilang pinaggagawa sa mundong ito. So tayo ay isa sa mga itatanong sa atin, mga kapatid kong mga kabataan, ay ang ating pagkabata. Ika nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tazalu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'al an 4. Wa minha shab. At kabilang dito na itatanong sa atin ng Propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang ating buhay, kung saan natin ito ginugol. Ginugol ba natin ito sa mga ikinalulugot sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala? At ang ating kabataan. Kaya huwag nating akalain na ang ating kabataan ay ito ay pagsasaya. Hindi po mga kaibigan, sapagkat ito ay isa sa mga ipinagkatiwala sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isa sa mga pagsubok sa atin kung papaano natin ito malalampasan, kung papaano natin ito lalabanan, sapagkat ang kabataan natin ay isa sa mga punong-puno ng pag-enjoy, punong-puno ng pagsisiya. At kung ikukumpara pa natin ang panahon natin ngayon sa panahon nila noon, ang mga kabataan noon ay ang kanilang mga idolo, ang kanilang mga huwaran ay ang mga propeta at ang mga saleh, ang mga mabubuting tao. Kung ikukumpara natin sa panahon natin ngayon, na ang mga iniidolo natin, ang ating ginagaya, ay sila yaong mga walang pananampalataya. Wal'iyadu billah, mga kapatid sa pananampalataya. Alam natin na sila yaong mga walang pananampalataya ay kabilang sila sa susunugin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa naglalagablab na apoy ng impyerno. Ngunit sila pa rin ang ating tinutularan. Sila ang ating ginagawang modelo. Halos ginagaya na natin ang kanilang mga kilos at gawa. Ano ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ang sino man na manggaya, sino man kanyang tularan ng isang nasyon, ay tunay na siya ay napabilang sa kanila. So paano natin nagagaya? So paano natin nagagawang gayahin sila yaong mga walang pananampalataya na kinasusuklaman ng Allah subhanahu wa ta'ala, na silang itatapon ng Allah subhanahu wa ta'ala sa naglalagablab na apoy ng impyerno. Wa na'udhu billahi min dalik, mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam. At kabilang pa dito, kung ating ikukumpara sa panahon nila noon at sa panahon natin ngayon, ang kanilang mga kinakasama, ang kanilang mga kaibigan ay mga saleh, mga matitinong tao, mga mabubuting tao. Kanilang hinahanap-hanap ang mga taong makakatulong sa kanila kung papaano nila mapapataas ang kanilang mga iman, ang kanilang mga paniniwala at pananampalataya. Inilarawan ng isa sa mga salafus saleh na si Hasanul Basri rahimahullah,
na kanyang sinabi, ikhwanuna aghla indana min ahlina. Sa malapit na itong kahulugan, sinabi niya, ang mga kaibigan namin ay mas malaki ang halaga kaysa sa aming mga pamilya. Bakit? Anong sabi niya? Fa inna ahlina yudhakkiruna bid-dunya. Sapagkat ang aming pamilya ay ipinapaalala nila sa amin ay ang mga makamundong bagay, ang dunyang ito, ang mundong ito. Samantala ang aming mga kaibigan, wa amma ikhwanuna yudhakkiruna bil akhirah. Samantala ang aming mga kaibigan ay pinapaalalahanan kami sa akhirah. Ipinapaalala nila sa amin ang kabilang buhay. Masya Allah, ganun na lamang nila inilarawan ang kanilang pamilya sa kanilang mga kaibigan. Ano pa ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Anong sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum ma yukhalilu. O kama qala alaihi salam. Al-mar'u ala dini khalilih, tunay na ang isang tao ay depende sa kanyang kinakasama. Kaya't kung ang isa sa inyo ay kanyang tingnan ang kanyang kinakasama. Sapagkat bakit? Kung ang ating kinakasama, ang ating mga kaibigan ay mga swayil sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay maaaring maging swayil din tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit sabihin pa natin na hindi tayo swayil sa Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit nakikita natin sa kanilang mga gawain, yun din ang ating ginagaya sa kanila. Kahit isa sa dapat natin pagpahalagahan ay ang pagpili ng ating mga kinakasama, pagpili ng ating mga kaibigan. At kung ikukumpara pa natin ang panahon natin ngayon sa panahon nila noon sila'y abalang-abala sa paghahanap ng mga bagay-bagay na ikinalulugod sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kanilang hinahanap-hanap ang syahada na ipinangako sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nais nilang makita kung ano ang mayroon sa syahada na naghihintay sa kanila. Tulad na lamang ng mga kabataan noon na sila ay mga mutahammis sabik na makipaglaban sa kanilang mga kaaway para lamang makita ang gantimpalang naghihintay sa kanila. Samantalang ngayon sa panahon natin ngayon, ang mga kabataan ngayon ay namamatay. Ika nga ng isa sa mga kaibigan ay kanyang sinabi, Shababuna ya'ishuna fil ma'siyah wa yamutuna fil ma'siyah. Ganyan ang kanyang paglalarawan sa mga kabataan ngayon. Sa malapit na itong kahulugan, sinabi ng isang taong ngayon, ang ating kabataan ngayon ay namumuhay sa ma'siyah. Namumuhay sa pagsuway sa mga ipinag-uutos sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa yamutuna fil ma'siyah. At sila ay namamatay sa mga ikinamumuhi sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Namamatay sila na sila ay hindi mga Muslim, na siyang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ipinag-utos sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na huwag nating hahayaan na tayo ay bawian ng buhay na maliban na lamang na tayo ay mga tunay na gumaganap sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala at umiiwas sa kanyang mga ipinagbabawal. Ngunit kung ating titingnan ay napakarami sa ating mga kaibigan na binabawian ng buhay na sila ay lihis sa katuruan ng Islam. Matatawag ba natin na sila ay mga Muslim? So maaaring hindi natin silang matatawag na mga Muslim sapagkat hindi sila namatay sa tunay na katuruan ng Islam. Hanggang dito na lamang po, naway na pulutan natin ng aral ang mga sandaling ito. Ako po'y humihingi sa inyo ng kapatawaran kung may nasabi man ako na hindi nyo itinalulugod, at kung may narinig man kayo na maganda sa inyong pandinig ay mula yan sa Allah subhanahu wa ta'ala, at kung may pagkakamaliman sa aking mga nasabi ay dahil yan sa aking pagkukulang. Wa naktafi bihada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Everybody walking around the street. People walking, people sitting around. Nothing to think about, nothing to worry about. All my people, where are you heading?